Number 2, paano tayo maglilingkod gaya ng Panginoong Hesus? Hindi lang tayo magiging compassionate, kundi maglilingkod tayo selflessly. Itatakwil natin yung ating sariling mga pagnanasa. Sabi sa Galatians 5:13, "Ngayong mga kapatid, tinawag kayo ng Diyos upang kayo ay maging malaya. Huwag lamang ninyong gamitin ang inyong kalayaan na maging pagkakataon para sa makalamang pita. Sa halip, sa pamamagitan ng pag-ibig ay maglingkod kayo sa isa't isa." Narealize ko na pagkatapos tayong linisin at iligtas ng Diyos, ay may tendency tayong abusuhin ito. Gagawin ko na ang gusto ko kasi malaya na ako, napatawad na ako sa aking mga kasalanan. Kaibigan, totoo na ang kaligtasan mo ay hindi manggagaling sa iyong sariling mabuting gawa, kung hindi sa Panginoong Hesus na naglingkod sa iyo sa krus selflessly. Kaya ngayon, ang sinasabi sa verse ay ganun pa din. Huwag ka mag-focus sa sarili mong kalooban o sa mga gusto mong gawin sa buhay. Kung hindi, mag-focus ka na ngayon sa kung anong gusto ng Panginoong Hesus na nagligtas sa iyo. Sabi niya sa talata ay sa pamagitan ng pag-ibig ay maglingkod kayo sa isa't isa. Ibig sabihin, isasantabi mo ang iyong sarili upang makapaglingkod ka. Ang ibig sabihin ay magpapakumbaba ka. Kaibigan, alam mo ba na ang servant ay ginamit sa Bible na mahigit sa 1,000 beses? Ang ibig sabihin ay sobrang big deal ito sa Diyos at kailangan ito maging big deal din sa atin. Kaya nga si Apostle Paul kapag siya ay nagsusulat, sasabihin niya yung kanyang pangalan at i-describe niya kung sino siya. Halimbawa, sabi sa Romans 1:1, Paul, a servant of Christ Jesus. Philippians 1:1, Paul and Timothy, servants of Christ Jesus. Titus 1:1, Paul, a servant of God. Grabe, hindi sinabi ni Pablo na Paul, volunteer of Christ Jesus, kung hindi servant. Kaibigan, ikaw ba ay servant o volunteer? Ano ba ang kaibahan ng servant at volunteer? Ang volunteer ay namimili lang kung kailan siya magsiserve. Ang servant ay magsiserve kahit saan, kahit kailan, at kahit anong mangyari. Ang volunteer ay magsiserve pag convenient. Ang servant magsiserve dahil sa commitment. Kaya nga ang tanong, kaibigan, ikaw ba ay volunteer o servant? May nagsabi, the servant does what he is told when he is told to do it. The volunteer does what he wants to do when he feels like doing it. Kaibigan, hindi nag-recruit ang Panginoong Hesus ng volunteers kung hindi tinawag niya tayong servants. Maganda yung sinabi ni Carlton Kuhn patungkol sa kanyang church. Sabi niya, everyone in our church is a servant. Jesus never asked His followers to give a few hours of their day off. He did call them to give everything for the sake of the kingdom. Most church volunteers have to be cornered, coddled, and convinced that their participation won't take up too much of their time. Grabe, sabi niya sa kanilang church, lahat ay servant, walang volunteer. Nakakalungkot kasi maraming Kristiyano na kailangan makumbinsi mo sila na mag-serve. Anong sasabihin mo? Sige na, mag-serve ka na. Konting oras lang naman ito eh. Sige na. Kaya tuloy, iniisip ng volunteer, ganun talaga ang pag-serve na kailangan yung convenient naroon pa din. Na pag may bakanting oras, pwede. Pero pag magkakaroon ng conflict sa kanyang time, ay bibitawan niya ang paglilingkod. Narealize ko, ganun talaga ang mindset ng volunteers. Buti na lang ang mga taga-WOTG ay servants, hindi volunteers. Kami ay rain or shine, nagsiserve. Bakit? Kasi kami ay servant. Rain or shine, kami ay nagli-lead ng D-group. Bakit? Kasi kami ay servant. Pag hindi maganda ang trato sa amin, ay magsiserve pa din kami. Bakit? Kasi kami ay servant. May nagsabi, the church doesn't need more volunteers who give away spare time. We need servants whose lives belong to the Lord. Sabi sa unang Pedro 2:16, mamuhay kayo bilang mga alipin ng Diyos. So ano-ano ba ang prinsipyo na kailangan nating malaman patungkol sa paglilingkod na tinatakwil ang sarili? Una, serving need not always be extraordinary. Sabi sa Lucas 17:7, kapag nanggaling ang inyong alipin sa pag-aararo o pagpapastol ng mga tupa sa bukid, ang salitang alipin dito sa Greek ay dulos na ang ibig sabihin ay bond slave.
Noong araw ang alipin ay pinapalaya matapos ang 6 na taon. Kaya lang kapag sinabi ng alipin na ayoko pong dumaya, napamahal na po kayo sa akin at napamahal na sa akin ang inyong mga anak, ang gagawin ng master ay dadalhin niya ito sa mga judges. Tapos dadalhin niya ito sa isang hamba ng isang pinto at ilalagay niya yung tenga ng servant at bubutasan ito. Ito ay simbolo na ang servant na iyon ay naging dulos, na ang ibig sabihin ay panghabang buhay na siya na magiging bond slave. Si Pablo, ang tawag niya sa sarili ay dulos ng Panginoong Hesus. Siya ay naging alipin habang buhay dahil mahal na mahal niya ito. Now, ang dulos dito sa istorya o bond slave ay multitasking. Siya ay nagbabanat ng buto sa pagpapastol at pag-aararo sa bukid. Ginagawa niya yung kanyang trabaho ng pag-aararo kahit mabigat at masakit sa katawan. Tapos magpapastol pa siya ng tupa. Pagkatapos magbabantay, mag-aalaga at maglilinis ng tupa. Grabe, nakakapagod to pero gagawin niya yun araw-araw sa ilalim ng matinding init ng araw. At hindi siya namimili ng trabaho. Bakit? Siya ay dulos o bond slave. Kaya kaibigan, ang paglilingkod ay hindi kailangan na extraordinary ang iyong gagawin o ikaw yung nasa limelight o mataas na posisyon. Kahit gaano pa kaliit sa tingin mo ang iyong ginagawa, ay maging tapat ka sa pinapagawa sa iyo ng Diyos dahil ikaw ay servant. Hindi ka tinawag para maging volunteer. Tinawag ka para maging servant. Maaring naboring ka na sa pag-lead mo ng D-group kasi on and off yung mga D-group members mo. Kaya tumigil ka na. O kaya naging busy ka sa work or iba pang bagay at sa tingin mo, hindi na din siya exciting. Iniisip mo tuloy, wala naman ako napapala dito. Buti sana kung magiging popular ako dito. Dapat ako yung kumakanta, dapat ako yung preacher, dapat pag ako nag-speak, nasa malaking venue at maraming tao para sikat. Kaibigan, hindi ganyan ang pagiging bond slave. Hindi kailangan na ang paglilingkod ay maging extraordinary. Kung hindi kailangan maging tapat ka kahit sa mga ordinaryong bagay lang. Dahil sa mata ng Diyos, walang maliit, walang malaki, lahat ng ginagawa natin ay extraordinary.